So, ayan guys. Ito ha. Mabait ako sa mabait. Ha? Pero malakas at ang instinct ko at malakas din ang pakiramdam ko kung bakit ngayon nagiging mahigpit na ako sa sarili ko. Dahil nga sa panahon ngayon, wala lang totoong tao. Okay? Kaya alam nyo na ha, na ayun nga, part 1, part 2, part 3 hanggang doon yung inano ko na sa may YouTube channel ko na in-explain ko na about doon. So, hindi ko na kailangan makipag-usap pa in personal kasi napaka-nonsense. Kasi, alam mo mangyayari dyan, pag nag-usap pa kami personal, parang tanga na lang. Paulit-ulit lang yun. Diba? So, bahala sila. At wala naman din na akong pakialam. So, bahala sila kung anong sabihin na sa akin. Pero alam ng Diyos ang lahat. Diba? Inopen ko na naman yun sa kanila yung ugali ko na mabait ako, oo. Di ba ngayon nangyari nung pinaka last year pa dun sa isang tao na yon, di ba? Sinabi ko na sa inyo na mabait ako sa mabait pero alam ko lahat ng nangyayari. Nagbibigay lang ako ng chance sa tao, kinakausap ko, oo. Nagbibigay ako. Pero pagka ganun na, over na sa ugali ng tao na hindi na nakaka-healthy sa maritesa na talaga toxic na, umiiwas na ako. Diba? Alam mo yung, lalo na ngayon, na president ako sa classroom ng anak namin. So, kung tutusin, okay lang na ako yung inano na president, ako yung ganyan, pero sana, respeto din, no? Kasi, kung may away na ganyan gulo, sa kanila na lang yun, no? Grupo nila yun, kasi wala na ako dyan, eh. Na ako dyan, eh. Umalis na ako, ang tagal ko na umalis dyan, kaya, kung may away-away man sila dyan, or ano man na pag-uusapan nilang maritesan, labas na ako doon, no? So, bahala sila dyan. Wag nila akong idamay sa issue-isyong ganyan kasi mali ko ba sa kanila kung ano pinag-aawayan nila o pinag-uusapan nila, 'di ba? Kasi kung ako man pag-usapan nila, sanay na ako. Kung tutusin dito sa Caloocan, grabe yung mga maritesan. Grabe yung pansin nyo ba? Pansin? As in, pansin nyo ba dito sa Deparo? Yung ganyan, hindi nyo ba na-encounter yan? Kung sobrang andami-daming talamak na chismosa. O, di ba? O, lalo na mga parents. O, di ba? Kung tutusin talaga, dapat sa ibang school ako, pero nabasa yung record kasi ng anak ko. Unang na-register ko is dito nga sa elementary malapit sa amin. So, talaga ako, nagdadalawang isip talaga ako noon pa man na ayaw ko silang makasama sa isang school dahil nga, yung ganyan, ako, Diyos mio kayo, yung tahimik ka na, masaya ka na, masaya na ako, kung nasan ako, pumoder na ako, na maging maayos ang buhay, pumoderna ako sa tahimik na lugar. 'Di ba? Ako, alam mo, ang nakakahiya kasi ako yung lagi nag-a-adjust sa tao. 'Di ba? Yung alam naman ng ganyan sila pero puputaktihin ka pa rin. Alam mo 'yon. 'Di ba? So, para silang bata na hindi pa masyadong hinog. Kasi kung alam nila 'yan, dapat 'di ba? Kasi, parang lang, di ba? Yung naghahamon ng away, walang magawa sa buhay, baka may kulang pa or something, kaya sila nakikipag bardagula din sa ibang tao, di ba? Kaya ako guys, please, tantanan na ako, ha?
Wala naman na akong pakialam sa kanila, yung grupo na yan eh. Toxic, as in toxic. Kaya bahala sila kung ano man iparatang nila sa akin, ano man isira nila sa akin. Bahala sila. Basta ako, wag nyo lang magdadamay ng anak. Ha? Kasi alam ko lahat ng galawan eh. Alam ko lahat ng ginagawa. Kaya, please lang. Malaki ring karma yung mangyayari dahil alam ng Diyos lahat ng yan. Kaya, kung ako, nagsalita na dito at nagsabi na, tumigil na kayo. Ha? Wala rin kayo mapapala sa akin. Ha? Kasi ako, panay-iwas na. Panay-iwas na ako sa inyo. Kahit ano pang ipasok nyo sa akin na negativity area. Okay? Ha? Stop. I'm just saying this para matapos na. Okay? Matagal na akong wala sa grupo nyo eh. Kaya, yung ano man yan na pag-uusapan nyo ngayon, wala na ako dyan, wala na akong pakialam dyan. Kahit pag-usapan nyo ako sa GC, mag-usap man kayo sa chat, or chat-chat kayo dyan, bahala na kayo sa buhay nyo. Kasi, hindi ko na problema yun. Problema nyo na yun. 'Di ba? So, ano na guys, ha? Alam nyo naman na yan sa sarili nyo, malaki na naman kayo, hindi na kayo bata, kinder, para pa pag-awayin niya na napaka-nonsense, okay? So guys, salamat sa panonood, alam nyo na lahat na nangyari, detalyado na yan, okay? So, ayan, eto, pinakanlas, nagtatanga-tangahan lang ako dati, kasi alam ko kung sino yung plastic na tao. Alam ko kung sino yung nambabaliktad ng kwento. Sa totoo, lahat ng mga kwento ko sa buhay ko, binabago ko yan. Wala silang kaalam-alam. Kasi alam ko, mapag-uusapan nila yan. Pinag-uusapan ako. Kaya, nalilito sila sa akin kung babae ako, kung lalaki ako, di ba? Hindi nila alam yung pinakang inner peace and dahilan ko. Di ba? Hindi ko yun naikikwento sa kanila. Pabago-bago lang ako ng kwento dahil alam ko sa bandang huli, sisiraan nila ako. So, naging kampante na ako doon sa sisiraan nila ako kasi wala silang pinakang idea sa nilalaman ng buong istorya ng buhay ko. Kung utakan ba, base mo sa utakan, mas mautak ako sa kanila. Una akong umalis, alam mo na yung pangyayari, di ba? Advance ako, hindi sa advance na mag-isip, malakas ang pakiramdam ko, malakas ang instinct ko kung anong mangyayari sa susunod na araw o sa susunod na buwan. So, ayan guys. Mabait ako, oo, mabait naman talaga ako. Nagbibigay ako ng payo, pero kung mamasamain, Diyos me, Marimar, wala na akong, labas na ako dyan, ha? Wala akong pakialam na sa mga pinagkikwentuhan nila, guys, ha? Kung ano man yan, istoryahin na yan or whatever na tsubanesa yan. Kayo na yon, sa inyo na yon, ha? Kasi nakita nyo naman na lagi ako ang nag-a-adjust. Common sense naman, di ba? Ako lagi nag-a-adjust para mapabuti lang. Mapabuti ang lahat na ako yung umiiwas para maging okay ang lahat. Di ba? Kaya, please lang, nasa school tayo, wala tayo sa mga kalye. Yung mga alam mo yun, yung mga marites sa yung mga kalye-kalye dyan lang sa banda-bandang walang magawa sa buhay. Hindi tayo yon. Isipin nyo yung mga anak nyo. Ha? Kasi ako, iniisip ko, anak ko. Kaya kayo, mas unahin nyo na lang yung priority ng anak nyo. Kung paano ba makakagraduate, paano ba yung ganito sa anak nyo, buhay ng anak nyo. Hindi yun ganyan na nakikipagbardagula kayo sa magulang. Hindi magandang tignan. Anong sasabihin ng teacher? Anong sasabihin ng ibang tao, 'di ba? Na ganito yung magulang, ganito ang anak, 'di ba? So, mindset. Iba na ako sa ibang panahon ngayon, ako nag-a-adjust. Yung iba doble karaman yan na ugali o muka. Ako, totoo ako. 'Di ba? Totoo ako magsalita. Totoo ako magsalita, pero sa bandang huli, doon ko ilalabas lahat-lahat.
'Di ba? Sinabi ko na yan sa inyo lahat. Sa bandang huli, doon ko ilalabas lahat-lahat. Kasi, tahimik lang ako. 'Di ba? Nagpapasaya lang ako ng tao, enjoy lang, pero yung mga encounter ko na ng ganyan medyo chismisan na, siraan na, doon ako laylo. 'Di ba? Doon na ako naglalaylo kasi ayokong ayoko ng ganyan. Medyo na ano na ako sa katoksikan ng mga tao. Ano na ako talaga, medyo 33 years old na ako na hindi ko na kailangan ng ganyan tao sa buhay ko. So, kaya medyo pili-pili na lang talaga yung mga nagiging kaibigan ko. So, ayan na guys ha. In personal, kung kakausapin man nila ako, wala na akong pake. Hindi ko na sila papansinin. Why? Nonsense ni. Di ba? Bakit? Para saan pa? Di ba? Tapos ganyan pa yung ginawa sa akin. Tahimik na, di ba? So, ngayon, nag-left na ako dun sa group ng parents. Group namin ngayon sa parents. For my son's protection. Ayan, guys. Ha? Kung may announcement si teacher, kung may ano man yung update si teacher, bahala na yon. Bahala sila. Makipag-chat na lang kay teacher. Basta ako, kasi ako president sa classroom. So, bahala sila kung ano nila. Basta ako, hindi na ako magsasabi. Bahala na sila magtanong kay teacher. Kasi ako, ginagawa ko rin yung best ko. Kung nakikipag-usap din ako sa ibang teacher kung ano bang, gagawin, ganyan, ano bang tama as para sa mga bata. Pero kung ganyan naman na may ma-encounter tayo na negative sa isang classroom, I will left. Kaysa may madamay pa. So guys, ang akin lang is protection lang ng anak ko kasi alam ko yung mangyayari. Kaya ayan guys ha. Good luck.